Yon guys, good afternoon sa inyo lahat. Magka-camping kami ngayon. Pupunta kami sa Abraham Lake. Kaya samahan nyo ako at mag-camping tayo. Ito, naka-ready na yung mga dadali namin yan. Kahapon ko pa siya ni-ready. Yan. Dalawa lang kami ng asawa ko. Saka dito lang din kami matutulog sa sasakyan. Yan. Paano mamaya, mag-aayos lang kami. Dahil paalis na rin kami, mga kakulitan ha. Maya. Yun no, mga kakulitan, bumabiyahe na nga pala kami niyan papunta ng Abraham Lake. At medyo hapon na kaya maraming sasakyan nakasabay sa kalsada kasi tinapos pa namin yung trabaho namin bago kami bumiyahe. Aabutin nga din pala ng 3 oras ang biyahe papunta dito sa Abraham Lake hanggang doon sa bahay namin. At pagdating nga namin dito sa Abraham Lake, tignan nyo naman, biglang umulan ng malakas at gabi na yan mga kakulitan. Medyo maliwanag pa kasi nga dito sa amin sa lugar namin, lumulubog ang araw mga 10:30 to 11 PM. Kaya ayang alas 9 medyo maliwanag pa. Mabuti na lang mga kakulitan, pagdating namin dito sa dulo ng Abraham, walang ulan, napaka-dry ng kalsada. At kung mapapansin nyo, tignan nyo naman yan dito kami napadpad sa lugar na to sa Preacher Point North. Yan nga pala yung pangalan ng location na to. Huminto nga pala muna kami dyan kasi nga hindi ko na kaya, ihing-ihi na ako. At syempre pagdating pa namin dyan, maghahanap pa kami ng pwesto. Saka dito nga pala mga kakulitan sa Abraham Lake Campground is kanya-kanyang hanap ng pwesto. First come, first serve ba? Kung mauna ka, mas magandang pwesto makukuha mo, mas magandang location. Kasi itong campground na to mga kakulitan is hindi to protected ng Parks Canada. Kumbaga ito ay bahala ka kung saan mo gustong pumesto. Saka syempre may mga wild animals, 'di ba? Kaya ang sabi nila, pag nag-camping ka dito sa Abraham Lake is camp with your own risk kasi nga dahil doon sa mga wild animals, 'di ba? At ang isa pa pala dito mga kakulitan, itong campsite na to, itong campground na to, itong Abraham Lake na to is walang power, walang tubig, walang signal. May washroom naman, pero wag nyong expect na yung washroom, yung toilet seat is yung may flush, yung may tubig. Hindi ganon mga kakulitan. Kaya kung mapapansin nyo, may dala kaming 2 galon kasi just in case kailangan namin ng tubig, meron kami, di ba? Kasi nga napaka-cowboy nitong campsite na to, itong Abraham Lake na to. At yan nga, pagkatapos namin mag-ayos lahat, yan, nagluto na ako ng hapunan namin. Tawang-tawa nga dyan yung asawa ko kasi nga, ayan ba yung hapunan o almusal daw ba yan? Kasi nga naman para sa akin mga kakulitan, gabi na naman, so snacks na lang, 'di ba? Ayoko rin kumain ng heavy meal sa mga panahon na nagka-camping kang ganyan kasi hindi naman talaga advisable yung ganun. Di dapat nag-picnic na lang kayo, huwag na kayong mag-camping, hindi ba? Kaya yan na lang niluto ko, itlog, saka century tuna, tinapay, pandesal, okay na yan, basta lang may laman ng tiyan bago ka matulog. At pagkatapos nga namin kumain, nagligpit na, tapos naglinis ng konti, yan, nag-toothbrush, tapos nag-washroom na, umihi na rin para higa na, tulog na, bukas na kinaumagahan na ang pag-ihi uli, di ba? At ito nga pala ang sitwasyon namin dito sa loob ng sasakyan namin. Pakita ko lang sa inyo, ito, tignan nyo naman, pinalat ko lang yung likod ng sasakyan namin, nilagyan ko ng foam, tapos pwede na, higaan na, di ba? Ang tawag nga pala namin dyan, ako na nagsabi, ako na lang nag-imbento na car camping, ang tawag ko dyan, mga kakulitan. Saka kung mapapansin nyo, tignan nyo, di ba? Dalawa lang kami, kasyang-kasya na kami ng asawa ko. At kinabukasan nga, tignan nyo naman ang view dito, mga kakulitan. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung view, yung pwestong nakuha na namin. Hindi ko masasabing best, pero maganda siya. Maganda yung view. Tignan nyo naman, Good morning mga kakulitan. Alas 7:30 ng umaga yan. Tignan nyo naman ang sikat ng araw, di ba? Napakaganda ng view. At ipapakita ko rin sa inyo mga kakulitan yung paligid na to kasi nga nag-washroom kami, naglakad-lakad kami para makita namin yung kabuuan ng campsite. At yan, dito nga pala kami huminto nung nakaraan. At tignan nyo naman yung mga kasamahan namin ng mga na nagka-camping. Diyan lang sa tabi-tabi lang kung saan lang sila mapahinto. Doon na sila tatayo ng tent.
Pero sa sitwasyon ngayon mga kakulitan, napakadaming tao kasi nga long weekend to. At eto nga pala yung lake ng Abraham Lake. Dulo na to kaya ganyan ang sitwasyon yan mga kakulitan, hindi ganoon kalalim at hindi ganoon kalinaw ang tubig. Saka kung mapapansin nyo, yung tubig is napaka babaw lang, makikita nyo yung doon lang sa gilid. Pero sabi nila pag natunaw daw yung yelo sa bundok, umaabot daw yan dyan hanggang dyan sa gilid na kinakatayuan ng asawa ko. Saka long weekend nga pala tong araw na to mga kakulitan, kaya punong-puno lahat ng campsite dito sa Abraham Lake. Tinry lang namin para lang makita namin kung sa susunod na camping namin is makakuha na kami ng maayos na pwesto. At bumalik na nga pala kami dito sa pwesto namin. Kasama nga pala namin dyan na pumunta dito kagabi itong kumpare namin at kumari namin na si James at si Rose. Yan, hindi ko na sila inabala, hindi ko na sila sinama sa video kahapon dahil nga busy din sila. At ito mamaya pupunta tayo doon at makikikain tayo mga kakulitan. At tignan nyo naman yung pwesto nila, di ba? Napakaganda ng pwesto nila. Nasa ilalim sila ng puno, iwas init. Yun, good morning mga kakulitan. Mga kapitbahay tayo. Yan. Ito yung lugar namin, oh. Oh, diba? Bahay ka. Kapitbahay. Kapitbahay tayo, mga kapitbahay tayo. Pre, pandesal. At dito na rin kami nakikain ng almusal sa pwesto nila paring James at Maring Rose. Kasi nga masarap mag-almusal pag mayroon kang kakwentuhan. At pinag-usapan na rin namin dyan kung anong gagawin namin mamaya pagkatapos namin kumain. At yan nga kung makikita nyo mga kakulitan, napakasarap, diba? Napaka-relax ng buhay. At pagkatapos nga namin kumain at ito ang napag-usapan namin na maglakad at bisitahin yung ibang campsite. Yan, naglalakad kami dyan papunta doon sa kabilang campsite sa unahan namin. Etong campsite na nakuha namin mga kakulitan is dulo na to ng Abraham Lake. Kasi nga lahat ng campsite na sabi ko kanina is punong-puno na. Kasi first come first serve ang pagpunta dito. Pag dumating ka dito, hindi yung may reservation ka. Kanya-kanya kayo ng pwesto, kanya-kanya kayong hanap ng campsite. At habang naglalakad nga pala kami dyan mga kakulitan, meron kaming naririnig na mga nagbibidyoke. Kaya ang biro ko nga sa mga kasama ko, malamang Pilipino yun, mga nagbibidyoke. At eto nga, naglalakad lang kami dyan sa may gilid ng kalsada mga kakulitan. At may napansin kami na itong dinadaanan namin is mga durug-durug yung kahoy. Ang sabi ko nga sa sarili ko, siguro dito may nag-camping din dito or may truck na dumaan dito. Kaya yung mga kahoy is durug-durug. At makikita nyo, tignan nyo naman, napakaganda ng langit, di ba mga kakulitan? Kaya naisipan namin maglakad-lakad kasi nga napakaganda ng panahon, maaraw, para ma-exercise na rin yung katawan. Kaya dalawa lang kami nag-camping pala mga kakulitan. Nag-invite din naman kami ng mga kaibigan namin, mga ibang kaibigan namin. Kaya lang hindi sila available. Kaya ito ang ginawa ko. Yan, i-vlog ko to para kung sakaling magustuhan nila sa susunod na camping, di ba? Sasama na sila. Kaya ito, yan, malapit na kami doon sa may entrance. At tingnan nyo naman ang langit mga kakulitan. Talagang enjoy at talagang amazed na amazed ako sa mga langit pagka ganyan nakikita ko. At yan, habang naglalakad nga pala kami dyan mga kakulitan, kailangan mag-commercial muna. Yun, papasok tayo dito. Punta tayo ng lake. Yan, di ba? Ito yung Preacher Point South. Meron silang access sa lake. Pwede kang bumaba doon, pero hindi ka pwedeng mag-park doon. Yung sasakyan dito lang. Hello. Pwedeng mag-bike pababa, pero yung sasakyan hindi pwede i-park doon, hindi pwede ipasok. Pero yun siguro tatrabaho sa parks kaya may access sila. Nakalock kasi yung gate, di ba? Kaya tara, tignan natin. Tuturo ko kayo. Kasama ko kayo dito sa maiksing hike namin. Tapos nga pala, mga kakulitan. Nakikita nyo ba to? Yan. Yan yung mga wild berries. Yan yung mga kinakain ng bear. Yan, yung mga pulang yan. Yan, yan yung mga wild berries. Yan. Tikman nga natin kung anong lasa.
Uy, oo nga, masarap. Masarap siya ah. Kaya pala kinakain ng bear, masarap. Maasim-asim siya na matamis-tamis. Ayun yung wild berry. Meron tayong dalang yan, bear spray. Just in case, di ba? Hindi natin masabi. From protection. Kailangan yun eh. Para sa protection mo, pan self-defense, just in case. At napakasarap ng buhay nila oh. Di ba? Ayan, ganyan talaga ang camping. Oh, di ba? Ito yung mga addict sa camping talaga. Mga ganyang tao, yung nakikita niyo sa kaliwa. Yan yung naka-tent, naka-upon dalawang yan. Kasi yung mga yan, sanay sila na walang washroom, walang power, wala din signal dito. At ito nga pala yung lugar na sinasabi ko sa inyo kaninang umaga mga kakulitan. Ito yung nasa baba ng pwesto namin. Kung makikita nyo yung ilog is napakaliit lang, di ba? Yan, pero paglapit namin mga kakulitan, grabe ang lakas pala ng agos at malalim din. Biruin nyo yan, di ba? Napaka-iksi ng tubig pero pag nag-high tide, umaabot hanggang doon sa may pwesto namin. At kung makikita nyo, hindi ganun kalinaw ang tubig. Saka tingnan nyo naman yung asawa ko pinakiramdaman yung tubig kung malamig ba o hindi. Siyempre malamig yan. At ang sabi ng mga tao dito mga kakulitan, etong tubig nito ay galing sa tuktok ng bundok. It means it's a glacier water, so pwede daw inumin. Pero hindi ko inumin yan, tignan nyo naman, napakalabo ng tubig. Pero siguro sa ibang location, sa ibang area ng Abraham Lake, yung mga malilinaw na tubig, ganun. Pero ang lamig talaga ng tubig mga kakakulitan. Kaya hindi ko tinangkang maligo dyan, saka ayoko ng kulay ng tubig. Kaya eto, tinawag ko na nga yung asawa ko dyan, sabi ko tara na, at umakyat na tayo. Dahil napakainit na at medyo nagugutom na rin ako kasi tanghali na dyan mga kakulitan. Ang masasabi ko dito sa Abraham Lake is okay na rin na experience namin. Pero gusto ko pa rin bumalik kasi gusto ko pang explore yung ibang campsite. Yan, medyo na late lang kasi kami ng punta kasi gabi na kami bumiyahe papunta dito at yung mga ibang campsite is talagang puno na. Pero sabi nila mas marami pa daw magagandang lugar, location or campsite dito sa Abraham Lake. Kaya sa susunod talagang pupuntahan ko at pupuntahan namin, aagahan na lang namin para syempre, 'di ba? Mas maganda yung pwestong makuha namin. At eto nga, paakyat na kami diyan. Biruin yung mga kakulitan, no, 'di ba? Paakyat kami doon sa location na pwesto namin. Yung tubig umaabot diyan, 'di ba? Ganung kalawak. Ganoon kadami ng tubig ang umaagos diyan sa Abraham Lake pagka nag-high tide at pag natunaw yung mga yelo doon sa bundok. At kung mapapansin nyo mga kakulitan, talagang pagod na ako dyan kasi nga gutom na ako at nanlalambot na ako. At itong kapitbahay namin, tignan nyo naman mga kakulitan, no? Napakaganda ng RV niya, di ba? Aluminum na old style ng RV. Yun, no? O, di ba? Nagpunta ng Abraham Lake para magluto ng laing. Di ba? Kaya nyo to? Hindi nyo kaya to. Kasi binili ko lang din to eh. Iniinit ko lang to. Sarap. Luto na to, mainit na oh. Lunch time, makan. Lunch na, hanggang hapunan na to. Minsan itry nyo rin kasi yung gantong camping. Huwag yung puro madaling camping. Mahirap kasi pagka nasanay kayo sa madaling camping. Kailangan yung itry yung mga walang wifi, walang kuryente, walang washroom. Kasi pag na-try nyo yun, dun yung masasabi na gusto nyo talagang mag-camping or hilig nyo talagang mag-camping. Tapos ulam nyo, laing, tapos tilapia. Ewan ko na lang. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na, subukan nyo na mag-camping. Luto na to. Tayo muna natin, sayang gas eh. At kinaumagahan nga mga kakulitan, nagising na lang kami doon sa katok nila paring James at Maring Rose yung kasama namin. At sabi nila,
mauuna na daw sila dahil pupuntahan nila yung Crescent Falls. At ang sabi namin, okay lang, sige, magliligpit na rin kami. Kasi nga, hindi kami pare-pareho nakatulog nung gabing yan. Dahil nga, may dumating na isang grupo na sobrang ingay talaga mga kakulitan. Dahil nga, nag-birthday celebration sila. Biruin nyo ba naman? Meron silang lighting saka mga sound system na abot hanggang alas 4 ng umaga is nagpapatugtog sila. Kaya hindi kami gaano nakatulog. At kung kailan tumahimik, saka doon kami nakatulog. At yung kasamahan naman namin na sila paring James, talagang hindi nakatulog kasi nasa likod lang nila yung mga nagpa-party-party. Pero sa susunod na camping talaga, sa susunod, maghahanap kami talaga ng magandang pwesto or ako na lang ang maghahanap ng magandang pwesto. At pagkatapos nga namin magligpit, yan, dumaan muna kami dito sa may gasoline station para mag-washroom. Mag-washroom yung matinong washroom. Kasi nga yung asawa ko naghahanap din ng matinong washroom para makapaghilamos or makapag-washroom ng maayos. At ito nga, tumingin-tingin ako sa paligid. Meron din mga restaurant dito at may grocery na maliit. Yan, pinasok ko nga yan mga kakulitan. Tumingin sa loob kung anong pwedeng mabili. At bumili nga lang pala ako dyan ng kape mga kakulitan para syempre mainitan yung sikmura natin. At mamaya pa kasi kami mag-aalmusal. At pagkatapos namin dyan, pumunta kami doon sa mga ibang campsite. At dito kami napadpad mga kakulitan sa Old Stone. Biruin nyo, napaganda ng lugar na to. Meron palang mas magandang lugar doon sa pinuntahan namin. Kaya lang, etong lugar na to mga kakulitan, wala ka na talagang mapupwestuhan kasi lahat ng pwesto is occupied na, punong-puno na. Yung iba nga nasa gilid na lang ng kalsada nakapwesto eh. Kasi ito, biruin nyo, tingnan nyo, oh, nasa tabi lang ng lake at napakaganda ng lake, napakalinaw at ang daming naliligo mga kakulitan. Kaya ang ginawa ko dyan, ito, naggawa ako ng mga ganyang bato patong-patong para pag picture, maganda di ba? Mayroong background, saka tingnan nyo naman, enjoy na enjoy yung mga tao sa likod ko, may aso pa. At ang ganda talaga ng location na to, kaya sabi ko, sa susunod na balik namin, pagka mag-camping uli kami dito sa Abraham Lake, aagahan ko na at dito ako maghahanap talaga ng pwesto. At yan nga mga kakulitan, enjoy na enjoy yung malaking bata no sa pag-aayos ng mga batong ganyan no. At hindi pa nakontento, talagang dinagdagan pa niya, tinaasan ko pa para maganda nga naman oh, di ba? Picture muna. At kung makikita niyo mga kakulitan, yung asawa ko diyan, nagpa-picture din kasi natuwa din sa gawa ko eh. Pero bago ang lahat, mag-commercial muna. At hindi na nga nakatiis yung asawa ko dyan, nagpa-picture na sa akin kasi nga napakaganda din talaga ng background at napakaganda ng location, di ba? At ipapakita ko nga pala sa inyo pagkatapos na itong picture na to mga kakulitan, yung lugar na ito. Ang pangalan nga pala ng lugar na to is Old Stone Campsite mga kakulitan. Saka ang kagandahan pala sa campsite na to mga kakulitan is merong signal yung telepono nyo. So ibig sabihin, pwede kayong makapag-YouTube, pwede kayong makapag-Facebook, pwede kayong makapag-post ng mga pictures na kinuha nyo dito sa campsite na to. At napakaganda talaga mga kakulitan. Tibay ni kuya oh, ang lamig niyan. Hindi nyo ba alam mga kakulitan, itong tubig na to galing to doon sa bundok na yon, sa glacier na yon, sa glacier. Yan, tutunaw, pag natunaw, yan, saka itong tubig na to, pwede nyong inumin. Kasi glacier water to, ang tawag nila dyan. Diba? Pag ininom nyo, yun, kailangan malapit kayo sa washroom. Kasi hindi nyo alam, pagka ininom nyo, baka bigla kayo magtae. Di ba? Baka bigla kayo magpupo. Kaya, maganda na yung alis to kayo, di ba? Advance din kayo mag-isip minsan. O, di ba? Kukuha tayong bato. Mag-uwi tayo ng bato. Hanap tayo ng bato. Pwedeng iuwi. At naghahanap nga ako ng bato dyan na pwedeng iuwi. Remembrance ba mga kakulitan? At sa kahanap ko nga mga kakulitan, nakakita ko ng isang maganda. Ayan o, parang jade siya mga kakulitan. Kaya dinampot ko kagad.
At kung makikita nyo yung asawa ko sunod ng sunod kasi pinagbabawalan niya ako. Gusto ko pa kasing kumuha ng isa pang bato, yung medyo malaki-laki pa. Para syempre i-display ko doon sa harap ng bahay namin. At naghahanap na rin ako dyan ng mga bato na pwedeng gamitin panghilod ba? Di ba? Kasi nasanay tayo sa Pilipinas na bato ang panghilod natin, pangkuskus sa katawan. O kaya yan, naghahanap ako ng mga bilog-bilog, yung medyo malalaki. Pero sabi ng asawa ko, wag na kasi nga matatalas yung bato. Oo nga, tama siya kasi nga matatalas. At eto mga kakulitan, napagdesisyonan ko na isa na lang muna ang kunin ko at sa susunod na ako kukuha ng bato pagbalik dito sa site na to. Kasi nagustuhan ko itong site na to, napakaganda. Saka napakalinaw ng tubig at pwede talagang paliguan dahil nga ang daming naliligo na mga tao sa lugar na to. At ito, umaakyat na nga kami dyan mga kakulitan at pupunta na kami doon sa next location. Nagpagas na nga rin pala ako dyan, saka pinultang ko na yung sasakyan ko kasi nga balak namin pumunta ng Crescent Falls pero hindi na kami matutuloy kasi sila paring James na pumunta na doon. At ang sabi nila is hindi daw maganda ang tubig ng Crescent Falls. Kasi nga nung nakaraang araw is umulan. So yung Crescent Falls is putik, kulay putik ang tubig. Saka maputik daw yung daan. Kaya hindi na kami tutuloy. Kaya ang ginawa na lang namin after ko dyan magpagasolina is magbe-breakfast na lang kami dito sa may lugar na to. Is sabi nila kasi masarap daw mag-breakfast dito. Is sikat na sikat daw dito yung apple pie. Saka yung mga wild cherry pie. Kaya eto, sumakay kaagad ako ng sasakyan at pinuntahan ko kaagad yung asawa ko kasi yung asawa ko na doon na sa loob at umu-order na dahil napakadami daw talaga ng tao dito sa lugar na to, itong kainan na to. Chinek ko nga pagpasok ko nga mga kakulitan, tama yung sabi nila is talagang ang daming tao, ang daming nakapila na naghihintay maka-order kasi nga sikat na sikat daw tong restaurant na to sa lugar na to. At yan nga, kinausap ko nga dyan yung asawa ko at tinanong niya ako kung ano daw gusto ko at sabi ko sa kanya, bahala na siya. At may nakita nga ako ditong blackboard, may mga nakasulat, may mga nagsusulat dito, nag-iiwan ng mga message. Siyempre, hindi tayo pwedeng hindi mag-iwan ng message. Kaya ang nilagay ko dito is, makikita nyo, ayan o, Makulit TV. O, ibig sabihin, na dito si Makulit TV, baka may makakita, diba? Diba? Sana may yung mga nakakita picture nila. At ito na nga mga kakulitan yung in-order namin. Hindi na kami nakapaghintay. Hindi ko na napicturan bago kainin. Kinain kagad namin. Dahil napakasarap nga naman talaga. Lalong-lalo na yung wild berry pie nila. At syempre, sasabayan mo ng inom ng matcha, di ba? Alam ko may mga tanong sa isip nyo kung anong pinagagawa namin dito sa loob ng 2 gabi at 2 umaga. Ito nga pala yung mga picture na pinagagawa namin dito. Mga kakulitan, sa panahon ngayon, kailangan talaga natin ng relaxation. Lalong-lalo na kung malalaki na yung mga anak ninyo, kayong dalawa na mag-asawa, idalin mo yung asawa mo sa mga ganitong lugar. Mag-relax kayo, katulad yan, o di ba? Magbasa ng libro, makakuha ng mga sariwang hangin, tahimik na lugar, at na makapag-generate uli yung katawan ninyo at ang isip ninyo kasi kailangan na kailangan natin yan. You know? Oh. Before it gets too far, someone should go. Lumayo na yung ano, sa Labida.